Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at pinago mong kulay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakikilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakikilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakatune in sa himpilan ng New Gen FM 100.7 at tayo rin po ay napapanood sa ating page ng UPC Bulan Church sa ating Facebook Live. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na sa loob ng isang oras, tayo po ay muling magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Atin lamang pong ibukas ang ating mga puso at isipan at pagkalooban tayo ng Panginoon ng mas mataas na hangarin na siya po ay ating makilala at ating pong mapaglingkuran. Hayaan niyo po mga kapatid at mga kababayan na ipaglingkod po namin sa inyo ang mga salita ng Diyos at ang mga espiritual na bagay na ikalalapit natin sa ating pong Panginoon. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ang programang ito ay hatid po sa inyo ng United Pentecostal Church Bulan, na kung saan araw-araw po natin napapakinggan dito po sa New Gen FM 100.7 tuwing alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Daily po ito na ating programa.
Salamat po sa Diyos sa patuloy pong biyaya at pagpapala na ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Sa bawat umaga na tayo po ay nagigising na may maayos na kalusugan, maluwag na paghinga at may kapayapaan, ay mga bagay na hindi natin maikakaila na dapat nating ipagpasalamat at ipaglingkod sa ating pong Panginoon. Kaya sa umagang ito, sama-sama po tayong pasalamatan ang Diyos, mga kapatid, sa bawat biyaya na ipinagkakaloob niya sa bawat isa sa atin. At doon naman sa may mga kinakaharap na mga challenges sa buhay na ito, patuloy lamang po tayo magtiwala sa Panginoon, mga kapatid. Ang Diyos ay nangakong hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan man. Kapag tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, obligado ang Panginoon na kumilos upang ang ating pagtitiwala ay hindi mauwi sa kahihiyan, mga kapatid. Sapagkat wala pang nagtiwala sa Diyos ng tunay na pinabayaan ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. At nais nating batiin ang lahat ng ating mga kababayan dito po sa Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa bawat liblib na barangay. Kahapon ay galing po ako dyan sa barangay San Juan Daan. Good morning kay Nanay Alice Giocado, Sister Rodora Giocado. Pagpalain kayo ng Panginoon at belated happy birthday kay Brother Ondoy Giocado. I-bless po nawa kayo ng ating Panginoon at ang inyong family ay patuloy pong pagpalain ng ating Panginoon. At ganun din, mga kapatid, pagbati sa ating mga kapatiran na napuntahan kahapon dyan po sa Magsaysay. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon sa ating congregation ng Magsaysay Bulan. Good morning po sa inyo dyan. Pinagpala po ang ating prayer meeting kahapon. At ganun din yung ating Bible study kahapon, 5 to 6 in the afternoon. Dyan po sa Azul family. Good morning kay Brother Andres and Sister Vilma Azul. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at lahat ng mga naging bisita kahapon sa ating Bible study na ginanap po dyan, 5 to 6 in the afternoon. I-bless po kayo ng ating Panginoon. At ganoon din yung aking schedule kahapon, 6 to 7 Bible study, 6 to 7 p.m. Ang Guyal family, sina Brother Vicente Guyal and Sister Marjorie, pagpalain po nawa kayo ng ating Panginoon at ang inyong buong family. Patuloy po kayong samahan ng Diyos, mga kapatid. Batiin din natin ang Asuela family, sina Nanay Ome, Sister Tess, diyan po sa Barangay Aquino, pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging ang Gotis family, sina Brother Pando, Brother Louie, Brother William, at ang inyong buong pamilya ay pagpalain po kayo ng Panginoon. Ang Griego family, maging ang D family, sina Brother Raymar, i-bless po kayo ng ating Panginoon. At ganun din, batiin po natin ang ating mga kapatiran dito po sa congregation ng Santa Remedios Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At ganun din ang ating congregation dyan sa Ikirino Bulan. I-bless po kayo ng ating Panginoon. Salamat po sa Diyos sa katagumpayan ng ating mga araw-araw na schedule ng gawain. Batiin din natin ang ating punong bayan, ang ating mahal na Mayor, Mayor Romeo Gordola, na kung saan nag-join po sa atin sa pagsamba sa Panginoon last Sunday. At lahat, bali 8 sila ng mga candidates na umattend po nung nakaraang linggo. At sa darating na linggo ay meron pa pong mga nagpahayag ng confirmation na makakadalo sa darating na linggo. So, imbitado po namin lahat ng mga candidates, mga aplikante ng ating bayan na mag-observe po kayo sa gawain ng ating Panginoon dahil ito pong gawain ng paglilingkod sa Diyos ay para po sa lahat. Ano man ang iyong antas ng buhay, may tungkulin ka man o wala sa bayan o sa barangay, kailangan mo ang Panginoon. Ano man ang estado ng iyong buhay, kailangan mo ang salita ng Diyos. So, kaya imbitado natin ang lahat, mga kapatid. Ang ating mga schedule ng pagsamba ay batch by batch po tayo. Dahil tapos na ang ating first Sunday na isahang pagtitipon, mga kapatid. Ang ating pagsamba, Sabado hanggang Linggo. Diyan po sa congregation ng Magsaysay Bulan, Sabado alas 6:30 ng umaga.
At dito naman po sa congregation ng Ikirino Bulan ay Sabado alas 8 ng umaga. At dyan po sa Santa Remedios Congregation Bulan, ang ating pagsamba dyan ay Linggo alas 7 ng umaga. So, mamili na lang po kayo kung saan kayo malapit, depende sa inyong available na panahon mga kapatid. From Saturday to Sunday, ang ating pong batch by batch na pagsamba sa ating Panginoon. And for more inquiries, you can text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038. Praise the Lord. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. At sa ating pagpapatuloy, mga kapatid, binabati natin ang ating mga live viewers, online viewers ngayon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Philly Mercado watching right now. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Christy Disuyo, good morning. Si Brother June Nazaria, si Pastora Sheila May Piñaranda, good morning from UPC Sabah, Malaysia. Si Brother George Camayo Tabog, Sister Beth Frenila, Sister Laura Gumban, dyan po sa Lahong, and Brother Edmond and family, pagpalain po kayo ng Panginoon. And watching also Sister Jane Ioy and Sister Ruth, dyan po sa Zone 7, pagpalain po kayo ng Panginoon. At sumainyo ang kapayapaan, kagalingan, complete healing para kay Kaya. At i-bless po kayo ng ating Panginoon. Sister Cristita Bugayong watching right now. Sister Margie Guitan Isiha and Brother Jaime. Buong family dyan po sa Santa Remedios. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At batiin ko rin po dyan sa Santa Remedios si Ma'am Delpha Espinosilla, ang head ng MSWD, ng local ng LGU Bulan. Ayan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po sa Diyos na kayo po ay nakailang attend na po sa church mula nung tayo po ay nagkaroon ng spiritual retreat. Sister Melody Herrero, good morning. Diyan po sa Libertad. I-bless po kayo ng Panginoon. Sister Marilyn Wagas Ayok. Sister Sarah Maldo, good morning. Sister Rene Rose Timikay. Sister Christine ng UPC Japan, good morning po sa inyo. Sister Mayet Domingo, Sister Ara Gloriani. Sister Ara, kailan ka ba uuwi ng Magsaysay? Ingat kayo sa inyong mga biyahe, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Gemma Guelas ng Santa Remedios, Sister Evelyn Valencia Ponsalan, watching from Palau. Sister Angelita Liguro ng Atimonan, Quezon. Praise the Lord. Si Sister Rose San Juan Pauyo sa Piudoran Albay. Good morning po sa inyo dyan. Sister Leia Aludino, good morning. Sister Rebecca Montemor, Brother Serafin Akiwo, Brother Oli, and Sister Nanette, good morning. Have a nice morning sa inyong mag-asawa. Praise the Lord. Si Brother Ronald Galang Hipolito, Sister Mirna watching from Kuwait, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Regine Chuji ng UPC Japan, from Piudoran po ito. Sister Maria Lorbelisa Iko, good morning Sister Ann, watching from Saudi Arabia, pagpalain ka ng Panginoon kapatid. Ito po ay naging mananampalataya bunga ng ating Facebook Live. Nagpabaptize po siya sa pangalan ng Panginoon. Sister Maricho Albao, good morning dyan sa Masbate. Maging Sister Rebecca, okay, nabanggit ko na. Sister Zinaida Obado Doctolero, Sister Mila Dumalayas, Sister Layali Gonzaga Jaming, good morning. Maging Sister Belen Apolinar Ako, good morning. Nasaan po kayo ngayon? Nawa ay pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Mga ka-churchmate po ito ng aking pastor, mga kapatid dyan, kina Pastor Magtabog, mga taong 1990s, mga kapatid. Sister Michumi Ikida ng UPC Japan, good morning. Si Mamay Eden Manata Nabua, good morning po. Sister Elena Balidyong Malapitan, ayan, good morning po sa inyo. From Nueva Vizcaya, Guimaras, pagpalain po kayo ng Panginoon.
maging Sister Evelyn Bumbales, sa aking ate, good morning. Si Brother Andy Orozco, si Brother Mario Yap, good morning. Si Nonoy Bola, thank you for watching. Maging si Sister Ann Bueson, dyan po sa Biton, Magallanes. Good morning kay Brother James Labini and Ma'am Abby. Ganon din sina Sister Rita and Brother Eddie Labini, Sister Christy Labini, ang Bruselo family, at maging ang Del Monte family. Brother John Viray, good morning. Sister Lita Sultan, Sister Ellen Sampan del Rosario, good morning. Sister Elena Morata Burabo, good morning po sa inyo dyan sa inyong tahanan sa Bagong Silang. At ang inyong buong family, i-bless po kayo ng Panginoon. Sister Evelyn Buhanghang, Sister Lani Bituon Julian, good morning dyan po sa Rojas City. Si Sir Ray Galo Sr., good morning po. Paki-share na lang po mga kapatid ng ating episode ngayong umaga upang mas marami po ang maabot ng salita ng ating Panginoon. Good morning din kay Nanay Mili Guelas, dyan po sa Begin Daan. Bagong Bible study po natin na nabautismuhan po sa pangalan ng ating Panginoon. Maging si Sonido Gutierrez Jennifer, good morning. Sister Ana Duxa, Sister Janet Tecon, good morning po. Si Brother Ace Grabador, i-bless ka ng Panginoon kapatid, pagpalain ka ng Panginoon. Sister Miguela Mira, watching from Italy, pagpalain po kayo ng ating Panginoon dyan sa UPC Conigliano Church, Italy. Praise the Lord. So yan po ang ating mga viewers online. I-share po natin, paki-share po para marami pa po ang maabot ng salita ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin mga kapatid sa umagang ito bago tayo dumako sa salita ng ating Panginoon. Dakilang Diyos, Panginoong Hesukristo, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya mo at pagpapala na ipinagkakaloob sa aming mga buhay. Sa bawat umaga na kami gumigising, na nadarama namin ang iyong pag-ibig, ay ipinagpapasalamat po namin at ipinagbubunyi ang iyong kabutihan at kadakilaan. Salamat Panginoon sa umagang ito na muli may pagkakataon po ang aming mga kababayan upang mapakinggan ang iyong mga banal na salita na aakay sa bawat isa patungo sa iyong katuwiran at sa iyong kabanalan at ang kaligtasan. Pagpalain mo, Panginoon, lahat ng mga nakatune in ngayon sa frequency ng New Gen FM, lahat ng mga nakabukas ang radyo sa bawat tahanan, iyo pong pagpalain at maghatid ng biyaya at kapayapaan ang programang ito sa bawat pamilyang taimtim na nakasubaybay sa umagang ito. Sa mga may taglay na karamdaman, dalangin po namin, Panginoon, ang kagalingan, iyo pong igawad at ipagkaloob sa bawat isa. In the name of our Lord Jesus Christ. At higit sa lahat, dalangin po namin yung mga naging panauhin last Sunday na nakapakinig ng banal mong salita. Patuloy mong ipagkaloob ang pananabik sa kanilang puso na muling matunghayan at mapakinggan ang mga salita mong nagpala sa kanilang buhay sa unang pagdalo. Panginoon, dalangin po namin magligtas ka ng maraming mga kaluluwa at magpagaling ka ng mga may karamdaman, magpatawad ka ng mga alipin ng kasalanan na nagpapakumbaba at lumalapit sa iyo. Magligtas ka ng marami naming mga kababayan sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo sa programang ito at sa himpilang ito. Maraming salamat, Panginoon. Kasihan mo po kami ng iyong banal na Espiritu sapagkat wala po kaming magagawa sa ganang aming sarili. Ikaw ang Diyos na pinagmumulan ng kaalaman, karunungan at kaunawaan. Dalangin po namin na kumilos ka po sa paghahayag namin ng salita mo ngayong umaga. Kumilos ka po sa puso at isipan ng aming mga giliw na taga-subaybay. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samo at dalangin. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, na aming nag-iisang Diyos at tagapagligtas. Amen.
kaya't walang hanggang papurihan. Patuloy tayo mga kapatid sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa pagkakataong ito tayo po ay dadako na sa salita po ng ating Panginoon. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan dito po sa Aklat ng Mga Gawa 3:1 hanggang sa mga sumusunod na talata hanggang dito sa talatang 6. In the book of Acts chapter 3 verse 1 to 6, pakinggan po natin habang ating babasahin ang salita ng Panginoon. Si Pedro at si Juan ay nagsisipanhik sa templo ng oras ng pananalangin na ikasyam. At isang lalaki na pilay, buhat pa sa tiyan ng kanyang ina, ay dinadala roon na siya ay inilalagay nila araw-araw sa pintuan ng templo na tinatawag na Maganda upang manghingi ng limos sa nagsisipasok sa templo. Ito pagkakita kay Pedro at kay Juan na magsisipasok sa templo ay namanhik upang tumanggap siya ng limos. At pagtitig sa kanya ni Pedro na kasama ni Juan ay sinabi, "Tingnan mo kami." At kanyang pinansin sila na umaasang tatanggap sa kanila ng anumang bagay. Datapwat sinabi ni Pedro, "Pilak at ginto ay wala ako. Datapwat ang nasa akin ay siyang ibibigay ko sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, lumakad ka." Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Then Peter said, "Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." Purihin ang Panginoon, pagpalain ng Diyos ang kanyang salita na ating pong pag-aaralan ngayong umaga. Ang topic po natin ay pinamagatang, I give you Jesus. Ibibigay ko sa iyo si Jesus. Ngayong campaign period mga kapatid, marami tayong naririnig na mga promises, mga pangako na binibitawan ng mga nangangakong maglilingkod sa ating pong bansa, from national hanggang sa local level mga kapatid. Familiar sa atin yung mga pangako, kaliwat kanan, meeting di avance, mga kampanya na para maalala sila ng mga tao, sila ay bumibitaw ng mga pangako. And there's nothing wrong about having a promise as long as na ito ay tutuparin, mga kapatid. Ngunit ngayon, bilang mga lingkod ng Panginoon, kami ay merong ipapangako sa inyo, mga kapatid, na ang benepisyo nito sa buhay nyo ay hindi lang 2 araw, 3 araw, 1 linggo, kundi walang hanggan ang benepisyo nito. So this morning, allow me to give you what I have, what we have, mga kapatid. Isang araw, si Pedro at si Juan ay dumaan sa tinatawag na beautiful gate, going to the temple to pray to the Lord. Si Pedro at si Juan ay may nadaanan na isang lumpo mula pagkabata na araw-araw ay nakikilimos doon po sa tinatawag na beautiful gate. Kung titingnan natin mga kapatid, yung lumpong ito ay araw-araw na andun sa beautiful gate. Pero ang buhay niya ay hindi natin masasabing beautiful. Naroon siya sa beautiful gate, pero yung quality ng buhay niya ay hindi beautiful. Hanggang sa isang araw, mga kapatid, ay dumaan si Pedro at si Juan
At itong lumpo na ito ay merong mataas na expectation kay Pedro at kay Juan. Ang sabi ng Biblia, umaasa siya na magbibigay si Pedro at si Juan ng malaking limos. Kumbaga sa panahon natin ngayon ay ayuda. Meron siyang mataas na expectation na itong si Pedro at si Juan ay mabibigyan siya ng malaki-laking ayuda or limos. Ngunit mga kapatid, higit pa pala sa kanyang expectation ang ibibigay sa kanya ni Pedro at ni Juan. Ang inaasahan lang naman sana ng lumpo na ito ay salapi na medyo malaki-laki ang halaga. Subalit mga kapatid, beyond his expectation, he received blessing from the man of God, Peter and John. Ano po ang tinanggap ng taong ito? Yung hindi niya natatamo na tunay na solusyon sa kanyang suliranin. Dahil kapag ang isang tao ay lumpo, hindi naman talaga limos ang kailangan niya. Kung may nakikita man tayo na mga lumpo na nakikilimos, ito po ay remedyo na lang sa kanilang hindi nalulunasang kalagayan. Kumbaga, band-aid solution, ika nga. Dahil hindi niya matamo yung permanent solution, pinagkakasyan niya na ang kanyang sarili sa daily na tinatanggap niyang limos sa kung sino ang mahahabag sa kanya. Pero kung tatanungin natin ang isang taong lumpo, hindi limos ang pinaka-number 1 niyang gugustuhin. Ang kanyang nanaisin ay siya'y gumaling at makalakad. Ngunit dahil walang taong pwedeng makapagbigay nito sa kanya, para bang tinatanggap na ng lumpong ito yung kanyang kapalaran na siya ay habang buhay na lumpo. Kaya naman, pinagkakasya niya yung kanyang tinatanggap na limos araw-araw sa mga taong pwedeng mahabag sa kanya. Ngunit, pagdaan ni Pedro at ni Juan doon sa taong lumpo na yon, na umaasa sa kanila ng malaking limos, tinapat po siya ni Pedro at ni Juan na nagsasabi, "Silver and gold have I none. Pilak at ginto ay wala kami. Ngunit kung ano ang nasa amin, ay siyang ibibigay namin sa iyo." Maaaring sa programang ito, mga kapatid, wala kaming maipapangako sa inyong mga ayuda, mga material na bagay, mga tulong pinansyal. We admit, mga kapatid, na wala kaming maipapangakong ganyan sa inyo. But in this program, we are willing to give to you what we have. Ano po ang mayroon kami sa programang ito? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ang sabi po ni Pedro doon sa lumpong umaasa ng malaking limos, "Ginto at pilak ay wala kami. Ngunit kung ano ang nasa amin, hindi namin ipagkakait sa iyo. Ibibigay namin sa iyo. At sa pangalan ng Panginoong Hesukristong taga Nazareth, lumakad ka. Tumayo ka at lumakad ka." Alam niyo po ba kung ano nangyari sa lumpong ito? Siya po, for the first time in his life, siya po ay nakatayo at nakalakad. At sa katuwaan niya, siya ay lumulukso, tumatakbo. Sa sobrang excitement niya for the first time in his life na siya ay nakalakad, nakatayo, siya po ay pumasok sa templo kasama ni na Pedro at ni Juan na nagpupuri at sumasamba sa Diyos. Paano nabago ang buhay ng lumpo na ito?
na araw-araw lang naman siya'y nakikilimos. Anong encounter mayroon ang naganap sa kanya na nagpabago sa kanyang buhay? Wala pong iba kundi ang kanyang personal encounter with the power of God, na sa pamamagitan ng lingkod ng Diyos na si Pedro at ni Juan, mga kapatid, na hindi nila ipinagkait si Jesus na kanilang nakilala at nasumpungan. Ito ang nagpabago sa napakatagal ng kawalan ng pag-asa ng taong lumpo na ito. Kaya mga kapatid, sa programang ito, hindi namin ipinapangako ang mga bagay na wala sa amin. Because we cannot give something we don't have. Hindi natin pwedeng ibigay sa kanino man ang mga bagay na wala naman sa atin. So in terms of material things, we cannot promise to you material things o mga bagay na panlupa, mga kapatid. Karangyaan, layaw, ano pa mang mga bagay, we cannot promise something we don't have. Subalit kung ano ang aming naranasan at ano ang aming tinataglay, mga kapatid, ibinibigay po namin sa inyo sa programang ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ikaw na may karamdaman, tanggapin mo ang kagalingan kung ikaw ay sumasampalataya sa iisang Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Silver and gold have I none. Ngunit kung ano ang nasa amin, nakilala namin si Jesus, more than being religious, mga kapatid, higit sa pagiging relihiyoso, ay nakilala po namin in personal relationship ang ating Panginoong Hesukristo. Yun po ang aming taos-pusong ibinibigay sa inyo, mga kapatid, na kung tatanggapin nyo kung ano ang tinanggap namin, mararanasan nyo kung ano ang naranasan namin. Karanasan kanino? Karanasan sa Diyos. Oo, maaaring ikaw ay naniniwala na may Diyos. Ngunit hindi yan sapat, kapatid, kung hindi mo naman nararanasan yung Diyos na iyong pinaniniwalaan. Our experience with the presence and the power of God will determine our success in terms of our service to God, yung paglilingkod natin sa ating pong Panginoon. It's very important to have a personal encounter with the power in the presence of God. Kagaya ng lumpo na ito. Naniniwala naman ako na siya ay naniniwala sa Diyos. Ngunit sa loob ng napakaraming taon ng buhay niya, yung Diyos na kanyang pinaniniwalaan ay hindi niya dama, hindi niya ramdam. Bakit? Yung kanyang karamdaman na nangangailangan ng lunas for how many years or even decade, ay hindi niya nasusumpungan ang katugunan. Ngunit salamat, isang araw, merong Pedro at Juan na lingkod ng Panginoon na hindi nila ipinagkait ang Jesus na kanilang nakilala. Alam nyo, sa programang ito, isa sa aming mga motivation bakit tuloy-tuloy ang programang ito is to give to you what we have. Hindi material na bagay, kundi ang aming naranasan sa Diyos. Sinabi ng Panginoon kung paanong tinanggap niyong walang bayad ang Ebanghelyo, ibahagi niyo ng walang bayad. Tinanggap namin ng walang bayad ang salita ng Diyos. Sa programang ito, kami pa po ang nagbabayad upang matanggap niyo ng libre ang salita ng Panginoon. Kung kayo ay nasa inyong mga tahanan, nakabukas ang radyo, nakakarating sa inyo ng libre ang salita ng Diyos habang binabayaran namin kung paano ito isa sa ere tuwing umaga. Tinanggap naming walang bayad. Kung kinailangan na kami magbayad para makatanggap kayo ng libre ng salita ng Diyos.
ay atin pong pinagtsatsagaan, pinagtutulong-tulungan to maintain this airtime sa radio just to bring the gospel to your home free. Sapagkat kagaya ng ginawa ni Pedro, kung ano ang nasa amin, siya naming ibibigay sa inyo. Wala kami maipapangako sa inyo na kagaya ng pinapangako ng mga politiko. Wala kaming maipapangako sa inyo sa gawaing ito na kagaya ng mga pangako ng mga aplikante ng ating bansa at bayan upang manungkulan. Mga kapatid, ngunit kung ano ang nasa amin, ibibigay namin sa inyo. Nais mo ng kapayapaan, naranasan namin yan kay Kristo. Tanggapin mo si Kristo sa iyong buhay. Nais mo ng kapatawaran, nais mo ng kalayaan, tinanggap namin yan kay Kristo, ibinibigay namin sa inyo. Kung tatanggapin nyo si Kristo sa inyong buhay, paghahariin ang Panginoon sa inyong buhay, you will receive also what we have. Mga kapatid, tatanggapin nyo kung ano ang mayroon kami. Sapagkat si Kristo ay hindi lang para sa iilang tao. Ang Panginoon ay para sa ating lahat. Ano man ang estado ng iyong buhay, kapatid, mahal ka ng Panginoon. Maaaring ikaw ay lumpo. Kagaya nung pinag-usapan natin sa Biblia, lumpo siya literal. Subalit marahil ngayong umaga, may mga taong hindi naman literally or physically lumpo. Pero may mga sitwasyon sa buhay ninyo na lumulumpo sa inyo. Maaaring kayo ay lumpo pagdating sa finances, nasa panahon ng kagipitan at pangailangan. Let me give you what I have. The Lord Jesus Christ. He is our Jehovah Jireh. He is our great provider, mga kapatid. That every time you call upon His name, He promised that He will answer you. Let me give you Jesus, the real Jesus, mga kapatid, na kumakatok yan sa iyong puso. While you are listening to this program, I believe that the Lord Jesus Christ is knocking at the door of your heart. At kung bubuksan mo ito, siya'y papasok at tatanggapin mo kung ano ang tinanggap namin kay Kristo. Buhay na may kalayaan, buhay na may kapayapaan, buhay na pinatawad ng Panginoon sa mga pagkakasala, buhay na pinalaya ng Panginoon sa anumang mga gapos ng kaaway. Kung paanong tinanggap namin ang mga bagay na yan, nais naming ibahagi sa inyo. Ikaw ba na nakikinig ngayon, nangangarap ka ng pagbabago, na kinatatandaan mo na ang pangarap na yan, ngunit hindi natutupad sa buhay mo? Hayaan mong ibigay ko sa iyo si Jesus. Tanggapin mo si Jesus Christ sa iyong buhay. Buksan mo ang iyong puso, ibaba mo ang iyong pride, tanggalin ang kapilosopuhan, at paglingkuran natin ang Panginoon. I tell you, mga kapatid, ang pagpapasyang maglingkod sa Diyos, ang pinakamagandang pagpapasya na pwedeng magawa ng tao dito sa lupa habang siya'y nabubuhay. Na ang epekto nito ay hindi lamang temporaryo, kundi eternal ang pakinabang sa ating kaluluwa. Yung salita ng Diyos, mga kapatid, na iyong pinapakinggan ngayong umaga, ito ang pagkain ng iyong kaluluwa. Na ito ay magkikinabang ang kaluluwa natin eternally in heaven kung tatanggapin natin ang salita ng Diyos at ang Diyos ay paghahariin natin sa ating pong mga buhay. So, coming to Jesus is receiving what your real need, physically and even spiritually. Ang paglapit sa Diyos ay pagtanggap ng mga totoong katugunan sa iyong pangangailangan. Hindi band-aid solution. Yung limos na tinatanggap ng lumpo na ito na binasa natin sa Acts chapter 3 ay kagaya po ng mga temporaryong kaaliwan na hindi talaga tumatagal ang bisa. Araw-araw siya nakikilimos. Bakit? Kasi araw-araw kulang ang tinatanggap niyang limos.
Huwag tayo magtiyaga makilimos. Kung pwede naman tayo tumanggap ng pagpapalang, hindi mo na kailangang makilimos. Kaya lang, walang ganong offer sa lumpo. Kaya tinatyagaan niya ang araw-araw na pagmamakaawa at pakikilimos just to survive. Kaibigan at kapatid, ang Panginoon ay nag-aanyaya sa mga taong nabibigatan. According to Matthew 11:28, mga kapatid, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. If the Lord Jesus Christ is inviting you, and you know that He is the only answer to all your needs, bakit mo patatagalin? Bakit mo titiisin na maghintay ang Panginoon kung alam mo na lahat ng iyong pangangailangan, siya ang magiging tugon, mga kapatid? Nawa maunawaan natin sa umagang ito na ang paanyaya ng Diyos ay hindi pabor sa Diyos. When you come to Jesus, as He invites you, ito po ay hindi pabor sa Diyos. Pag naglingkod ka sa Panginoon, hindi pabor sa Diyos. Hindi ang Diyos ang mapapabuti pag naglingkod tayo sa Kanya. Dahil kahit kailan siya ay Diyos na mabuti. Kahit kailan hindi siya napasama. Pag naglingkod ka sa Diyos, hindi siya ang mapapabuti. Ikaw na naglilingkod ang mapapabuti. So bakit mo siya tatanggihan? Bakit mo siya paghihintayin? Lalo na kung ikaw ay may mga matitinding suliranin sa buhay na ito. At ang Diyos ay nag-aanyaya at nag-o-offer ng kapahingahan at kapayapaan. Bakit mo siya titiising maghintay ng matagal kung alam mo naman na sa hulit-huli siya pa rin ang iyong kakailanganin? So be wise, brothers and sisters. Let's come to Jesus as early as possible. Before it's too late, ilapit natin ang ating buhay sa Panginoon, mga kapatid. Kapag wala na tayong buhay sa mundong ito, wala na tayong chance para paglingkuran ang ating Panginoon. So mga kapatid, ang lumpong ito, for the first time, natanggap niya ang totoong tugon sa kanyang pangailangan. Kaya po, wala na siyang ginawa pagkatapos niyang tanggapin ang kagalingan. Siya ay lumulundag, tumatakbo, nagpupuri sa Diyos. Dapat ganun ang attitude ng mga taong nakatanggap ng favor ng Panginoon. Mga kapatid, pinag-pray ka, may sakit, gumaling ka, ano ba ang maigaganti mo sa Diyos? Babalik ka ba sa kasalanan o paglilingkuran mo ang Panginoon gamit ang buhay na pinagaling ng Panginoon? So marami na tayong mga karanasan dyan, pinag-pray na may sakit, gumaling. Nung gumaling, hindi man lang nakaalala sa Panginoon. Nakakatakot yon. Dahil kung ang Diyos ang nagpagaling, ang Diyos kaya rin niyang pabalikin yung sakit na kanyang pinagaling. Kaya kung kayo ay pinagaling ng Panginoon at hindi man lang kayo nakaalalang maglingkod, nakakatakot yan. Dahil baka pag ibinalik ng Panginoon yung karamdaman na yan, galit ang Diyos sa mga ingrato na tao. Mga kapatid, galit ang Diyos sa mga taong walang utang na loob sa Diyos. Mga kapatid, pinaburan ka ng Panginoon, pinag-pray ka sa Panginoon, pinagaling ka. Tapos hindi ka man lang nakaalalang magpasalamat at maglingkod sa Diyos na nagpagaling sa iyo. Delikado yan, kapatid. Mga kapatid, kung hindi mabuti yung ugali ng tao na walang utang na loob sa kapwa, ay mas masama yan kung wala tayong utang na loob sa Diyos. Ikaw na pinagaling, pinagpala, dapat ang mga bagay na mayroon kay gamitin mo to glorify the source of all the blessing that you receive. Ang buhay natin ay mayroon dapat tayong panahon to glorify the owner of every blessing na ipinagkatiwala sa atin. Kasi ang mga pagpapala na mayroon ka sa mundong ito, yan ay katiwala
pinagkatiwala lamang sa iyo ng Panginoon. Hindi ka may-ari niyan. Kaya nga pwedeng bawiin ng Diyos yan. Sa napakaraming paraan, magkasakit ka lang ng 1 buwan, lahat ng pinagmamalaki mong yaman, ay, madali maubos yan. How much more kung 1 taon kang nakaratay sa karamdaman. Kayang-kayang bawiin ng Diyos ang mga biyayang pinagkatiwala niya sa tao. Sa napakaraming paraan, kaya niya itong bawiin. Mga kapatid, yung negosyo pwedeng malugi. Yung pera mo sa bangko pwedeng mawala, mga kapatid. Yung mga investment mo pwedeng mawala sa isang iglap. Kaya dapat ang buhay natin ay laging magpapasalamat sa Panginoon. Lagi tayong lilingon sa kung sino ang Diyos na nagbigay sa atin ng kung ano ang mayroon tayo. Paglingkuran natin ang Panginoon. Maganda yung ginawa ng lumpong ito. Hindi na siya nakilimos mula nung gumaling siya. Kasi mahirap naman limusan yung ang lalakas ng katawan, mga kapatid. Kapag may lumalapit sa akin, nakikilimos, ang lakas-lakas ng katawan. Ang sama sa loob ko na magbibigay ako. Magbigay ka man, napipilitan ka. Dahil wala namang sakit, nakikilimos. Masarap bigyan ng limos yung talagang hindi na kayang magtrabaho. Pero yung mga alalakas ng katawan, one time may binigyan ako mga kapatid, na nakikilimos pero siga ang dating niya. Nung binigyan ko, sabay punta sa tindahan, bumili ng sigarilyo. Ayun, di na siya nakaulit sa akin. Mga kapatid. Kaya itong lumpo na ito, kaya siya nakikilimos dahil hindi niya natatanggap yung totoong kailangan niya, yung kagalingan. Mga kapatid. Subalit nung tinanggap niya ang kagalingan, hindi na siya bumalik sa pakikipaglimos. Hindi na siya nagpretend na lumpo. Dahil pinakapapangarap niya nung siya'y lumpo, ang makalakad, makatayo. Proud siya ipakita sa mga tao na siya yung dating lumpo. Ngunit nakakalukso na siya, nakakalakad na siya, tumatakbo na siya. Proud siyang ipakita ang patotoo na ang Diyos ay naging mabuti sa kanyang buhay. Ganyan ang dapat attitude ng mga taong binigyan ng Diyos ng pabor. Be proud of the favor that you receive from the Lord. Be thankful and be willing to serve Him all the rest of your life. Bilang pagtanaw natin ng utang na loob sa Diyos na ikaw ay pinagpala niya, kaya ang buhay mo ipaglilingkod mo sa Kanya. Ikaw ay pinagaling niya, kaya ang buhay mo ay ipaglilingkod mo sa Kanya. So yan po mga kapatid, I give you Jesus. Money, silver, and gold have I none. I cannot promise any material things in this program. But what we have, we are willing to share to you. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ano mang mayroon kami, spiritually, hindi namin ipagkakait sa inyo. Kaya ang programang ito, daily program ito, to share to you what we have. Ano ang mayroon kami? Hindi material, hindi karangyaan, hindi power, mga kapatid. Not fame or power, mga kapatid. But we have Jesus. At ito ang aming binabahagi sa inyo. Wala kaming ibang kinakampanya sa programang ito. For 23 years, dito sa bulan na napapakinggan sa ere ang programang ito, wala kaming ibang pangalan na kinakampanya para tanggapin, mahalin, paglingkuran ng lahat ng tao. But the name of Jesus Christ. Yun ang mayroon kami. Kaya yun ang aming ibibigay sa inyo. Ang Panginoong Hesukristo. It's up to you kung tatanggihan nyo si Jesus Christ. It's up to you kung tatanggapin nyo si Jesus Christ. But in every decision making na gagawin ng tao, meron tayong tinatawag na consequence. If you will decide to receive, to accept the Lord Jesus Christ, the result will be your salvation. And if you decide to reject the Lord Jesus Christ, the consequence will be your eternal damnation, mga kapatid. Kaya ngayon pa lang, maaga pa lang,
tanggapin na natin ang Panginoong Hesukristo, paghariin natin siya sa ating pong mga buhay. Regardless of your religion, you need the Lord Jesus Christ. Hindi ako nag-o-offer sa inyo ng relihiyon dahil mayroon ka na niyan. Ang ino-offer ko sa iyo ay kung ano ang wala ka. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth, rise up and walk, and let us walk with faith and live a holy life, righteous life, in the name of our Lord Jesus Christ. Maraming salamat mga kapatid. Tanggapin nyo nawa ang Panginoon sa inyong buhay, paghariin nyo at paglingkuran. Madadaman nyo ang kanyang pag-ibig, at anumang hamon na iyong kinakaharap, ay ikaw ay magtatagumpay sa tulong ng Panginoon. Because if God be for us, who can be against us? If God be for us, we are more than conquerors. Maraming salamat po. God bless everyone. Tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Panginoon, maraming salamat sa paksang ito na aming naipaglingkod sa aming mga kababayan. Dalangin po namin ang iyong malayang pagkilos. Mangusap ka po sa puso at isipan ng aming mga taga-subaybay. Saan man sila naroon ngayon, through Facebook Live, radio frequency, iabot mo po ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon, na kanilang tanggapin ang ibinabahagi namin sa programang ito na mayroon kami. Walang iba kundi ikaw lamang, Panginoong Hesukristo, na hindi kami mangangako ng kung anumang bagay na wala sa amin, kundi ikaw na nasa amin, Panginoon, ang aming ibinabahagi sa buhay ng aming mga taga-subaybay at ng aming mga kababayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pangungusap na ginagawa ngayon sa aming mga taga-subaybay. Ang mga may taglay na karamdaman, pagkalooban mo po naman ng kagalingan, Panginoon. In the name of our Lord Jesus Christ. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian, papuri at pagsamba. Magligtas ka ng maraming mga kaluluwa upang sa pangangaral na ito, Panginoon, maluwalhati ang iyong dakila at banal na pangalan. Salamat, Panginoon. Ito pang aming samot dalangin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Mga kapatid, bago po ako magtapos, mamaya mayroon tayong mga schedule ng prayer meeting dyan sa ating congregation ng Santa Remedios UPC Church at sa Iquirino UPC Church. Alas 5 po ng hapon ang ating schedule ng Bible study. Prayer meeting rather. Magkasabay po yan mamaya hapon, alas 5 ng hapon. So, sa mga nais magpaabot ng inyong mga prayer request at mga mensahe, testimonies, you can text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Good morning kay Sir Edwin Hernale, ang ating General Manager ng New Gen FM. Pagpalain po kayo, Sir, ng ating Panginoon. At ang inyong buong staff ay i-bless po ng Panginoon dyan sa station. Maraming salamat mga kababayan. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At patuloy po nating ibukas ang ating puso. Ibahagi po natin sa mga viewers. I-share po natin ang ating video upang marami pa ang maabot na mga kaluluwa. Ibigay natin si Jesus. Kung tinanggap mo na si Jesus, ibahagi mo ito sa iba upang mapagpala ang maraming mga tao. Maraming salamat mga kababayan. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Ander Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan, tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay.